Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Batas PH. Title, PBBM is a weak leader? Vice President Sara Duterte said she considers President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. a weak leader, stressing that her criticism is directed at his leadership rather than him personally. Speaking in an interview, Duterte said she has no personal issue with the president, but believes his leadership has resulted in disorder in the country. Sabi ng ating Vice Presidente, wala akong problema kay PBBM bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente dahil he is a weak leader and the country is in chaos. So, ito na. Bakit hindi tayo or si BP Sara, bakit hindi siya naniwala kay Tatay Digong noon? Bago mag-eleksyon noong 2022, nagsabi na si Tatay Digong, weak leader yan. Kaya pala never na si Tatay Digong is in-endorse niya si PBBM. Never. Expected sana noon, dahil nagtandem na si BBM sa kanyang anak, is itataas man lang yan sana ang kamay nilang dalawa. But wala. Tatay Digong natin is talagang ano siya kay BBM. Hindi niya itinago ang kanyang ayaw niya talaga kay BBM. Kahit na nung mag-turnover na sila sa Malacanang, nagkita sila sandali, kailang si Tatay Digong malamig yung reception niya kay BBM. Ngayon, naintindihan ko na. Akala ko nung una is nagtatampo lang si Tatay Digong dahil si BP Sara is hindi tumakbong presidente. Kasi gusto ni Tatay Digong si Mayor Sara na ang tatakbong presidente. Sana nga, kung natuloy lang yun, di wala na tayong problema ngayon. Kaya lang, yun na nga, hindi na natin maibabalik yung panahon. Nangyari na yung unity at si BP Sara is parehas nating biktima. Kasi hindi niya kilala si BBM. Ang kilala lang niya si Senator Amy. At dahil itong si Senator Amy, close friend talaga sila ni BP Sara, nakiusap ang kaibigang Amy na sige na, magtandem na kayo. Kahit Vice President lang si Bongbong, ikaw na ang kanyang running mate, presidente niya. Dahil ayaw ni BP Sara ng national position, pumayag. Kaya lang, Vice President lang ako. Ikaw muna, BBM. So, akala natin, ang BBM na yon dahil mabait, like father, like son. Excuse me. Like father, like son. Yung pala, wala. So, yung kasabihan, nasa huli palagi ang pagsisisi. Kung bakit tayo nagkakaganito, I agree kay BP Sara, he is a very weak leader. Yung personality niya, mabait. Ayun na nga, mabait nga. But ang problema, sa sobrang bait niya, inaabuso siya ng mga taong nasa palibot niya. Okay, binasa ko yung libro ni Atty. Vic Rodriguez, Kingmaker. At nagkadaupang palad din kami ni Atty. Vic Rodriguez. Nagkakwentuhan kami. Personal na kwento tungkol yan. Kaya natutuwa ako nung napublish na yung libro na yun ni Atty. Vic. Pinadalhan niya ako ng libro niya eh. Nung napublish yun 2024,
mga July. Nakabakasyon kami noon sa US. Hinanap niya ko. Tinanong niya yung address ko sa US at pinadalhan niya ako ng libro with dedication pa. Kaya kung isummarize ko yung libro ni Atty. Vic at yung usapan naming dalawa is noong una nagtiwala si Atty. Vic kay BBM as a person kasi nga is really a good person. Hindi naman siya susuportahan ni Atty. Vic. Kung nakita ni Atty. Vic na there is something wrong with his personality as a person. Kaya yun, sinamahan niya yung vice presidential yung electoral protest hanggang nung kampanya nung 2022 hanggang nung nanalo. Ayun, inappoint siya as executive secretary. Ibig sabihin, maganda yung samahan nila. Ang gusto nila is good governance. Umpisa ng Marcos Jr. administration, maganda. On the way na sila, kailangan ito na. Nung marami nang nakialam, yun na, yung pagiging weak leader ng Pangulo, lumabas na. Kasi kung strong leader pa siya, maganda na yung good governance sa team nila ni Atty. Vic, dapat tinuloy niya yun. Ang daming pressure. Kung basahin mo yung libro na Atty. Vic, ang pressure is ang gagaling kay First Lady Araneta Marcos and Martin Romualdez. Yan yung laman ng libro. At walang magawa. Si Atty. Vic, dahil bumibigay na ang Pangulo sa kagustuhan ng mga tao nakapalibot sa kanya. Kaya napilitan si Atty. Vic umalis sa Malacanang. Iniwan niya ang presidente. Hanggang ngayon, ito na. Nagkalitsi-litsi na tayo. Nangyari na yung worst corruption in our nation's history. Tapos, yun na nga, nagmamayabang pa na siya daw ang whistleblower and so on and so forth. Sona ng sona, wala namang laman ang kanyang sona. Kanyang pinagmamayabang na systems loss, natatanggalin na, hindi naman pala po pwede. Kanyang pinagmamayabang na space rocket, wala pala, ang may-ari ng rocket is yung South Korean company. Tayo lang pala ang venue. Ano ba yun? Pagmamayabang. We do not own those rockets. Yung ipapalipad. So, ang pagmamay-ari, South Korea. So, ang kita niyan, baka South Korea rin. Kaya, ang dami niyang pangako sa zona na poros lang salita. So, anyway, yan po ang napala natin, nabudol tayo, kaya naghihirap tayo ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talantig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan ng ugero. So mauna ni ang gitabang nga yero nga ilan ang giatop tungod kay nagdali-dali sila og atop tungod kay sige og kaulan dire. So karon atong nakita nga human na gyud sa pag-atop og nakapatindog na gyud sila sa ilang balay tungod sa tabang. So kuan na gyud. Tungod sa tabang nakabalay na sila. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sin nga nag-atop na gid ni kay ga tuluan na among balay sa gi atop na gid namo ang gitabang sa amoa. Oo, so tungod kay sige na og kaulan inyo na lang giatop ang gitabang sa inyo nga yero. O giatop na gid namo. Salamat kayo sa nagtabang sa amoa. So nindot na gid ang inyong atop. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga inyong gipulihan nga karon nakapatindog na mo aning inyong bag-ong balay. Pila? 5 na ka tuig. 5 na ka tuig. So karon nindot na gid mo maulanan. Dili na. Hinaot unta nga magpadayon pa ni nga tabang kay para matabangan ang kakalisod. So daghan pa di ang nanginhanglan og tabang. O dagan pa gyud.
nga sama ninyo. So salamat kayo.